Elvis Presley naman tayo ngayon for today's video. So ito nga po pala yung gagayahin natin. Yan, bali mababa lang siya pero ang inoffer ko kay mom is mataas kasi mas maganda para sa akin yung matataas na cake. Mas maganda siyang tingnan, ganon. So una naglagay ako ng chocolate ganache sa aking board, pampakapit sa aking cake. Pero kung ang inyong gawaan is fully air-conditioned, okay lang na wag na kayong maglagay kasi siguradong kakapit na ang inyong cake sa inyong board. Tapos meron akong ginawa ditong homemade salted caramel. Meron akong nabiling dulce de leche filling kaso mas gusto ko tong ginawa kong homemade salted caramel dahil wala nang tatalo pa sa sarili nating gawa. Ganon. Comment down below kung gusto nyo ng recipe at gagawan ko ito ng sariling video. So, medyo nakapalan ko yung paglalagay ng aking palaman. Dapat sana yung sakto lang, medyo manipis lang kasi nga mataas yung aking cake. Pero kinapalan ko kasi feeling ko para mas masarapan yung ating customer. Pero mali, dapat pala yung medyo manipis lang para pagpatong-patungin natin yung ating cake, hindi siya yung yung tatabingi, ganon. Kaya napapansin niyo sa video na parang nagkakaroon siya ng ng sikat o bewang, yung parang dumudula siya, yung gumagalaw siya kapag yung pinapahid ko na yung kanyang filling. Nag-request kasi si ma'am na gusto niya ng caramel filling para syempre yung flavor ng kanyang cake is maging choco caramel, ganon. Tapos yung kanyang pinaka-base is moist chocolate cake. Syempre yan yung pinaka best selling nating flavor. At yan na nga, kumarkaro na yung pag-uuga-uga ng aking cake at kumarkaro na rin yung pagkabangking-bangking niya. Kaya ang ginawa ko para hindi siya magtuloy-tuloy, nilagyan ko siya ng support. Single lang ito, dapat sana wala na. Kaso, ayan nga at tumatabingi. Kaya nilagyan ko siya ng support na stick na mula sa top tagos hanggang sa pinaka drum board niya. At hindi lang dalawa yung nilagay ko dyan, dinagdagan ko pa ulit siya ng dalawa. Hindi ko lang na naipakita sa video. At eto nga, hindi pa siya ganun kakinis, pero ito ilalagay ko muna siya sa chiller para mag-set lahat yung nilagay ko sa cake. Kaso hindi kinaya ng aking chiller, kaya iyan, dinoblehan ko lang siya, kinapalan ko ng konti, saka ko na ni-cover ng fondant. Kasi yung chiller ko nagkaroon ng aberya. Yung fan niya hindi umiikot, kaya pinaayos ko pa. Tapos yung nipapanel kong fondant sa aking cake is dinagdagan ko siya ng konting tylos pa para hindi siya yung lulupay-pay. Bilang pantulong na rin sa cake para maging stable. So, ganyan lang po ako mag-cover ng cake. Bali, paneling method. Syempre, yung ginamit ko na namang technique sa pagko-cover ng aking cake. Syempre, kailangan nating kapakapain yung ating cake para maagad nating matanggal yung hangin na na-stuck sa kanya, na-stuck doon sa loob. Ganon. O diba, hindi nahalata yung pagiging bangking-bangking ng ating cake. Kahit papaano, nagawan natin ng paraan yung aberyang nangyari. So sa ganitong pagkakataon, dapat mataranta kayo. Charot lang. Syempre dapat, wag kayong mataranta, wag kayong magpanik. Dapat focus lang kayo sa ginagawa nyo. Ganon. Kasi pag matataranta kayo, magpapanik kayo, lalo ninyong hindi magagawa ng maayos yung ginagawa nyo. Lalong lalala yung problema. Ganon. So, dito sa next video, bibilisan lang natin yung paggawa ng ating mga toppers o i-design sa ating cake. Kasi itong ginagawa ko dito is nagawan ko na siya ng video. Balikan na lang ninyo yung aking ginawang video para dito sa mga toppers. So, yan yung pinakagitara ni Elvis. Kasi sabi ni ma'am, ako na lang daw bahala dun sa idadagdag kong design dun sa kanyang cake. Tapos yan, ito naman yung magiging tuntungan ni Elvis. Bali, yung tuntungan lang yung ginawa ko dyan kasi yung topper na si Elvis ay binili ko sa Orange App. Bali, yung toy topper is idinagdag ko na lang dun sa presyo ng cake na ginawa ko. Kumbaga, prinisyuhan ko lang yung cake tapos si ma'am na yung bahala dun sa toy. Pero ako pa rin yung pumili dun sa toy na ipapatong doon sa cake. Siyempre, pag pipili ka ng toy, yung maganda-ganda na, yung presentable na para doon sa celebrant, lalong-lalo na doon sa bumili ng. Para naman siyempre maging satisfied sila sa in-order nilang cake sa'yo o sa atin. Ganun. So yan, hindi lang natin siyempre basta-basta ipapatong yan si Elvis. Lalagyan din natin yan ng support na stick para siyempre hindi yan siya matutumba sa biyahe. Tapos siyempre, for dalagay tayo ng ibang details niya, yung mga stars, tapos yung dedication
application. Sinubukan kong ilagay sa baba kaso napangitan ako, hindi ako na-satisfied. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko tapos inilipat ko siya doon sa taas, doon sa top ng cake. Doon ko na siya inilagay. Mas maganda siyang tingnan. Tapos ito na yung ating edible guitar na ginawa. Yan. Hindi ko lang yan siya basta inilagay. Nilagyan ko yan ng stick para hindi matumba. Tapos yung mga notes. Dinagdagan ko rin siya ng mga notes. Tapos wala talaga akong alam sa mga notes. Basta dinikit ko lang yan siya. Tapos binash ko ng konting tubig. Konting tubig lang para hindi humulas, hindi dumulas. Ganon. At ito na nga ang final look ng aking cake project. O diba, ang gapo-gapo ni Elvis Presley. Happy 56th birthday kay Sir Alvin at syempre, thank you so much kay Ma'am Joyce sa pag-order. At hanggang dito na lamang po ulit ang ating munting vlog. And please don't skip ads. Thank you so much for watching. Till next video. Bye!